Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa 28 linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggan mabuti ang mga pagbasa, sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, sinasabi po na napakamahalaga ng karunungan sa ating pamumuhay sapagkat hindi natin dapat ipagpalit ang karunungan sa mga bagay ng mga material na pinapahalaga ng mundong ito. Sapagkat ang karunungan ay siyang tunay na kayamanan na mahalaga para makilala natin ang Panginoon at ang Diyos natin. Sapagkat higit ang halaga ng karunungan kaysa trono at sedro, kaysa alinmang kayamanan, kaysa sa pinakamahalagang alahas. O dili kaya ang karunungan ay dapat makita natin na siyang gabay at magiging tagapagturo sa atin kung ano yung wasto at kung ano yung tama at kung ano yung ating isa sa buhay. Sinasabi po na yung karunungan ay kaiba ng matalino. Kapag ikaw ay matalino, alam mo yung tama o mali. Pero kapag ikaw ay marunong, alam mo yung iwasan yung mali at gawin yung tama. Sapagkat ang karunungan ang siyang gabay para ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya hindi naman sa ikalawang pagbasa, sinasabi sa atin na sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo, ang lahat ng ating katauhan ay hayag sa Diyos at wala tayong maitatago sa kasulok-sulokang bahagi ng ating kalooban, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano man ang ating iniisip at ginagawa ay lantad sa kaalaman ng Diyos sapagkat wala tayong matatago sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa ng ating kalooban, ng ating isip at ng ating puso. Alam niya kung ano yung pinapahalagahan natin sa ating pamumuhay. Kung kaya't lahat ay lantad sa Diyos sa ating pagkatao. Sa Ebanghelyo ating narinig, sinasabi po na merong isang lalaki lumapit sa Panginoon. At ang kanyang tanong, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon, ang pagtupad sa kanyang mga kautusan, ang pagganap sa 10 utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, at huwag kang mandaraya, at igalang mo yung magulang. Ang lahat ng ito ay sinabi ng lalaki na tinutupad na niya mula pa sa kanyang pagkabata. Pero sinabi ng Panginoon, isa pang bagay ang kulang sa iyo. Tumayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilan. Mga kapatid, kung ating pong titingnan na siseryosohin yung mga salita ng Panginoon na ipagbili ang lahat ng bagay, ang ating mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha, siguro sabihin natin, kaya ba natin gawin ang mga bagay na ito na walang matitira sa atin, kundi bagkus ipamimigay natin sa mga dukha at sa mga mahihirap ang lahat ng ating mga pinaghirapan o ari-arian bilang tanda ng ating pagsunod sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung makukuha natin
kapag ipinamigay natin yung ating mga ari-arian sa mga dukha. Ngunit ito yung isang pagsubok at pamantayan ng Panginoon. Yung kahandaan natin na iwanan yung lahat ng bagay sa mundong ito. Sapagkat sabi nga, dumating tayong wala tayong dala. Alis din tayong wala tayong dala. Kaya anumang bagay na meron tayo, magiging bagahe lamang natin to para tayong hindi makakaraan sa pintuan ng langit. Sapagkat sinasabi po na yung quality control papasok sa langit ay tunay na napakahigpit sapagkat kung ano lamang yung sukat ng ating kaluluwa ay siyang sukat na makakaraan sa pintuan ng langit. Kung kaya't wala tayong madadala, huwag tayong magdala ng ekstrang bagahe. Huwag tayong magdala ng mga bagay na hindi natin kayang dalhin. Kundi bagos ang tanging dadalhin natin ay ang ating kaluluwa na walang bahay-dungis ng kasalanan sapagkat ito ay napangalagaan natin at napagsisihan. Kung kaya't yung ating pong kaluluwa ay kasyang-kasya lamang sa pintuan ng langit. Kaya kapag ikaw ay sobrang taba, baka hindi ka makaraan sa pintuan ng langit sapagkat marami kang pag-aay sa iyong sarili. Kaya po ito'y paalala sa atin. Yung lalaking sumunod sa Panginoon at nagtanong ay umalis na malungkot sapagkat siya'y napakayaman. Hindi siya makaalis at hindi siya makalaya doon sa kanyang pagiging mayaman. Sapagkat parang nakatangala siya at nakagapos sa kayamanan ng mundong ito. Kung kaya't hindi siya makalaya sa mga bagay na material. Kung hindi naman tayo mga tao, ano ba yung pinapahalagahan natin? Marami sa atin yung merong attachment na hindi tayo makaalis-alis. Minsan po, meron tayong mga kakilala o dili kayo mga tao na naghihingalo, hindi malagot ka ng hininga at hindi mamatay-matay. Dahil iniisip niya yung kanyang iiwanan, iniisip niya yung kanyang mga ari-arian, iniisip niya yung mga material na bagay na maaaring pag-away-awayan labang ng kanyang mga maiiwanan. Kung kaya hindi siya magkaroon ng mapayapang kamatayan sapagkat napakarami niyang iniisip na pangmundong ito at hindi pang makalangit. Kaya ito po isang hamon sa atin. Kung pinakinggan lamang ng lalaki yung bandang huli na sinabi ng ating Panginoon, matapos niya ipagpili ang kanyang ari-arian at may pamigay sa mga dukha, sinabi ng Panginoon, bumalik ka at sumunod sa akin. Pero hindi na po siya nakabalik sapagkat umalis siyang malungkot. Sapagkat ang pagpapahalaga niya ay hindi tunay para sa pag-aari ng Diyos. Kundi bagos ang pinapahalagahan niya ay yung kanyang kayamanan. Kung kaya't umalis siyang malungkot, pero hindi na niya narinig yung sinabing, sumunod ka sa akin. Sapagkat kung siya ay bumalik at sumunod sa Panginoon, tiyak na siya ay makakapasok sa pintuan ng langit at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Panginoon ang siyang daan, katotohanan at buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ni Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Kaya sa ating pong pagpasok sa karya ng langit, maaaring hindi tayo makapasok na nag-iisa. Pero kasama natin si Kristo, nagtagumpay sa kamatayan at muling nabuhay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen.